Hindi bababa sa 15 bahay ang nasunog sa Nia Road sa Quezon City kanina pong madaling araw. Hinala ng ilang residente, sinadya ang sunog. Mga kapuso, ingat po tayo sa sunog lalo ngayong napakainit ng panahon. Balita hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Nia Road sa Barangay Piñahan, Quezon City mag-alauna na madaling araw kanina. Mabilis ang pagkalat ng apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog. Nasa 25 fire truck ang rumisponde sa lugar. Nagbayanihan din ang mga residente sa pagsasalba ng mga personal na gamit at mga paninda. Ang ibang bumbero gumamit na rin ng hagdan at pumeso sa mga bubong para malapit ang mga pagbuga ng tubig. Halos 30 minuto na po nakakalipas ng sumiklab yung sunog dito sa residential area pero patuloy pa rin po itong inaapula ng mga bombero. Gumapang na rin po kasi yung apoy sa loob ng mga eskinita. Si Rosie hindi lang bahay ang natupo, maging ang kabuhayang sari-sari store. Bigla na lang may sumigaw na sunog. Paglabas ko ng tindahan, ang laki na ng apoy. Ang senior citizen na si Luz Viminda, iilang gamit lang ang naisalba. Nakita namin, malaki na yung apoy. Pagpasok namin, hindi na kami makapasok nga. Takbo na lang ng mga bata, yung ito nga, saka yung mga damit. Habang si Roldan sinubukan pang apulahin ng apoy sa kanilang bahay, pero hindi kinaya. Biglang sumiklab hindi na namin naagapan Kinuha ko na lang yung urn ng kapatid ko tapos lumabas na kami tsaka nilabas ko yung father ko, dalawa lang kami dyan. Napula ang sunog matapos sa mahigit 1 oras. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 15 bahay ang natupo. Inaalam pa ang kabuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan. Iniimbestigahan din ang sanhi ng apoy. Sa initial investigation po ng ating mga investigador, galing po sa isang partially damaged na bahay yung nasunog noong nakaraan. Pero walang nakatira, bakante. And wala ring supply ng kuryente. Tingin ng ilang residente sinadya umano ang sunog. Kamakailan binigyan daw sila ng hanggang May 30 ng local government para umalis dahil tatayuan ng vertical housing ang lugar. Talaga sinadya na kasi pinapalis na nga talaga kami dyan. Papavolunteer na nga sana kami itong may usapan na kami diyan sa City Hall. Nagulat na lang kami, biglang nasunog. Pumayag na kami nung meeting namin na aalis kami. Pumayag din kami doon sa ibibigay nila. Magbabaklas kami ng bahay namin. Tapos kailangan pa ganyan din kami? Hindi naman sang-ayon ng mga taga-barangay sa hinala ng mga residente. Nagkaroon ng araw ng 2 pulong ang mga residente sa Quezon City Government kung saan sila ililipat. Hindi naman siguro, wala namang nananadya. Baka mamaya marami kasing pumapasok dyan ng mga nangangalakal, nagsusunog ng mga tanso. Kaya hindi pa namin alam kung ano talaga yung pangyayari. Ongoing investigation pa po tayo. Alamin po natin yung kung ano po yung katotohanan sa na sinasabi na ganyan, na sinadya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News.